Good morning guys and welcome again to my YouTube channel. And for today's video, pag-usapan naman natin guys kung paano natin ma-maintain ang ating battery sa isang PHEV car level na meron tayo wherein si BYD Seal 5 Premium. So before anything else guys, I would like to thank sa mga followers natin, sa mga nakasubscribe sa atin. Salamat po sa inyong panonood. Salamat po sa mga bagong subscriber. Hopefully, nag-enjoy po kayo sa ating vlog. And safe kayo dyan dahil this month is really rainy season guys. So, mag-ingat po tayo palagi. So, back to our content guys. Paano ba natin ma-maintain, maalagaan ang ating PHEV battery gaya ng Seal 5 Premium na wherein meron tayong 18.3 kilowatt battery. So, before anything else guys, let me show to you the engine. How I maintain sa aking makina. Lagi ko yung not every morning but at least tinatanggal natin yung water debris guys para at least wala siyang tubig. So itong engine natin hindi pa siya naka-on, nakapatay pa siya, hindi pa siya binubuksan. So in last time na vlog ko, I vlog like I was telling there na the difference between PHEV and HEV. Actually wala naman silang pinagkaiba. The big thing lang is the PHEV has a big battery. Mostly all of the PHEV, meron silang malalaking baterya. But in my case, I do have only 18.3 kilowatt per hour battery. So maliit yun. Compared sa mga BEV battery, gaya ng Sigal na meron ng BYD. Ang Sigal kasi meron yung 30 kilowatt per hour battery. So malaki yun guys. So this past few days guys, was a totally matindi ang mga ulan. Talagang sobrang lakas ng ulan guys. So kailangan nating ipa-car wash to. Maybe kapag talagang medyo huminto na yung ulan, kasi as of this moment medyo hindi pa rin maganda yung panahon, medyo madilim pa rin. So you need to schedule for a car wash para at least malinisan yung mga gulong, kasi very very important yan para at least hindi magkaroon ng problema yung ating preno. So, pakita ko lang sa inyo isang features ni BYD. Hawak ko yung ating NFC card. Ayan. So, pag tinutok mo yan dito, maglalak siya. Then, pag tinutok mo ulit, mag-open. So, ito is very, very accurate to guys. Kahit dun sa key starting ng engine, napakagaling din ito. Pakita ko lang sa inyo guys. So, dito tayo sa loob ng sakyan. Gamit natin yung key card. Then, also, yung wiper din pala. Yan ay nakokontrol din yan sa infotainment system. Kung gusto mong iangat ng ganyan. Doon hindi ko pa nasubukan ng manually kasi baka mamaya masira kaya hindi ko ginagawa. So let's try this. Ito yung card. Patong lang natin siya dito sa mismong may logo na yan. NFC card. Lagay mo lang siyang ganyan. So wala tayong dalang susi. Then press start. Galing. Gumagana na yung ating sasakyan. Then start, brake mo lang and then start again to fully functional na yung sasakyan. So naka-check engine kasi hindi pa siya naka-ready. Yan. So once it is ready, okay na yan. So last time na vlog natin, nag-charge uli ako noon. So that's the 10th time na nag-charge ata ako, 11th time. That was August something. So, I make it to 100. I think 2 days ago na to. Itong gamit natin. Then yung last gasoline ending natin was 580 kilometers. Wherein still, this is still 50% pa rin yan guys. Then nakaka 5,215 odo na tayo. And then, 1,375 kilometers HEV. Total EV natin was 3,840 na rin guys. Yan, as you can see. So, 5,015 odd. So, paano ba natin ma-maintain yung ating battery, guys? Especially sa mga PHEV car na meron tayo.
Kasi hindi natin pwedeng i-compare ang PHEV battery sa isang normal EV na battery. Though they have similarities, but still, yung voltage, high voltage na meron ang BEV ay higit na mas mataas sa PHEV natin. Wherein, sa kagaya ko, na naka-premium Seal 5, ang aking battery power is 18.3. Wherein, mataas na siya pero hindi siya na pwedeng i-compare sa isang normal na fully electric vehicle, guys. That's why ang lagi kong ginagawa dito sa ating sasakyan is as much as possible ina-avoid ko yung pagcha-charge. Hindi ako na palagi nagcha-charge. Kasi the last vlog that I explained was yung first PMS ko 81 times tayong nag-charge. Kasama na dun yung 7 times na full charge. And then the rest was fast charging, kung ano-anong charge ang ginawa natin. Ginawa natin yung mga tinatawag na 40 to 80. Minsan nag-charge pa tayo ng 50 to 100. So yung mga ganun, tingin ko, kailangan mong i-avoid yun eh. Kailangan talaga, kung mag-charge ka, is gagamitin mo lang talaga siya ng malayo. Or, might as well, gagamitin mo siya for daily basis. But, hindi mo siya paabutin ng mas lower than 18. At least, kung umabot siya ng 18, no worries. Kasi meron naman tayong gasoline engine na mag-susupport sa ating battery na nakakabit sa ating sasakyan. For the PHEV cars ang pinag-uusapan natin, guys. Hindi full EV, hindi HEV. So, kasi maraming nalilito eh. Maraming nalilito na minsan ang ginagawa nila, they abuse the battery. Pwede naman yun. It depends on you. Kasi sasakyan mo naman yan eh. Pero based on my experience, real-time world experience, tingin ko mas mabilis mag-degrade ang battery ng naka-PHEV eh. Bakit? Kasi nga maliit yung battery capacity niya. Hindi siya kagaya ng malalaking battery. Though, that one that we have here in my BYD is blade battery. Matibay, long-lasting. Talagang may aasahan kang tibay sa battery na to. Kasi it is an LFP battery, guys. So ako, ang ginagawa ko most of the time, 25% talaga. Pero pagka halimbawa high battery charge ako, ganyan 80. Minsan to ginagawa ko tong 40% para at least hindi ma-drain yung battery natin. Kasi yung last time na nag-vlog ako, I just showed to you guys kung paano gumagana yung HEV natin on a pure HEV mode. So, pinakita ko dun sa inyo, the last time was 18%, andyan yung vlog natin. So, but in my normal usage, kapag malaki yung battery charge ko, mataas siya, basically, nagpo 40% lang ako talaga. Para at least hindi siya madrain ng todo. Then, once it reach 39, 35, dun pa lang ako mag-start na mag-charge dito sa atin sa bahay, guys. Then, ang isa pang dapat nating alamin at iwasan din, for me, on my real-time experience, is yung fast charging, guys. Kasi talagang iba ang fast charging. Yes, maganda, mabilis, okay. Pero sa isang 18.3 na maliit na battery, for me, this one is maliit talaga. Hindi siya yung ganun pakalaking kagaya ng mga nasa full EV. Na meron silang 40, merong 70, yung mga ganun, kayang kumain ng fast charging nun. Pero sa 18.3, wag naman nating abusuhin ganun, guys. Pero gaya nga na sinabi ko, sasakyan nyo yan, gusto nyo yan, gawin ninyo. Diba? Pero in my real-time world experience, talagang, for me, avoid nyo yung fast charging. Huwag nyo siyang palaging gawin especially sa SM, kasi syempre free yan. Gawin na lang natin yung AC charging wherein na kukuha lang tama ng proper way ng pagcha-charge
ng ating maliliit na battery. Kasi tayo guys, small time lang ang battery natin. So, hindi siya talaga pwedeng abusuhin. Also, sa mga nagawa ko ng style ng pag-charge, ang nakita kong most effective is yung, kasi merong 20-80 rule eh. Huwag kang bababa ng 20, huwag kang lalapas ng 80. So ako naman, ang ginawa ko, 30-90 rule. Huwag kang bababa ng 30, huwag ka naman din lalagpas ng 90. So ang ginagawa ko, pag nag-charge ako, for me to be able to reach that momentum ng ating battery, hanggat maaari, nag-a-alarm tayo para at least wag talaga siyang lumagpas, guys. Especially kasi nag-charge ako sa gabi. Hindi ako nag-charge ng tanghali. Never ako nag-charge ng tanghali. Sa gabi ako nag-charge. So, at this point, ang ginagawa ko, for example, kahit may long ride ako, long trip, hindi na ako nag-charge sa mga charging station. Ang ginagawa ko, ginagamit ko na lang yung PHEV ko. Yung HEV ko, guys. Kasi for me, especially kapag mainit. Pero kapag hindi mainit, siguro pwede ako mag-charge. Pero hanggat maaari, iniiwasan ko talaga yung fast charging eh. Siguro pwede ka mag-fast charge isang beses pag talagang emergency. Pero iwasan mo talaga. So yun na nga, kapag ka mag-charge ka, pwede mo rin gamitin yung 30-90 rule, guys. Also, isa pa sa tingin ko na mas talagang nakakatulong is itong tinatawag nating PSI ng ating mga gulong. Kasi, at least yan, dapat yan, nasa tamang PSI niyan. Nasa tamang tire pressure gauge niyan. Isa yan sa napansin ko rin na talagang nakakatulong ng momentum to help our battery na hindi siya agad ma-drain. And also, ang ating cabin na dapat may maintain natin yung tinatawag natin sa cabin. For example, yung air condition. Ako most of the time, 24 to 23 lang ang ginagamit natin. Hindi naman tayo gumagamit ng mas mababa kasi naka-climate control naman tong ating sasakyan and mabilis naman siya lumamig. So, yung ganyang lang, malamig na yan. Then, naka-level 3 lang tayo. Birang-bira tayo mag-level 4. Hindi natin gaano ginagamit yun. Ginagamit lang natin siya pag talagang sobrang mainit. Then, itong ilaw din, kapag halimbawa nakapark tayong ganyan, so, napapansin nyo, walang ilaw, pinapatay ko rin yan. Yan. Pwede mo rin buksan dito. So, yan. Napapatay din yan dyan. Then, sa wiper naman is dito. Service. Taka lang overhaul. Bababa na siya. Pero yung wiper, hindi ko siya mini-maintain na nakaangat eh. May time lang na inaangat ko siya. Kapag halimbawa gantong maulan, kailangan kong punasan, doon ko siya inaangat. Then, isa pa para at least pahaba mo pa yung lifespan ng battery mo is always check din yung physical niya. So, pakita ko lang sa inyo guys yung ating battery ng ilalim. Ayan. So, ito, tinitignan natin ito palagi. May mga tinamaambang kung ano-ano. Minsan, kung may mga small part na tumamba yung ating battery. Yan, tinitignan lang natin yan guys. Ako, every morning, tinitignan ko lang yung ilalim. Binibidyo ko, tinitignan ko kung may mga kakaiba ba akong tear and wear doon. Kasi lagi natin tatandaan guys, hindi na tayo ICE car. So, we are in a technology kind of car na talaga namang napaka-high-end ng datingan. Pero talagang matindi ang risk. So, kailangan mo talagang gawin yung mga pattern na yan. Gawin yung mga bagay na yan. Kasi, hindi ka nasa normal na sasakyan. Ika nga nila, meron kang dalang baterya. Lagi kang may kargang baterya sa likod mo. So, lagi mong iingatan yan. So, minsan, kapag sa iba ako nakapark, nag-i-spray din ako ng rat repellent. Meron din tayong dalang rat repellent palagi.
just to avoid na wag tayong puntahan ng daga, especially dito sa may engine part. Kasi talagang pag na-rat bite ka talaga, iiyak ka na lang guys. So ito pa yung isa pa sa pinaka best tool para ma-maintain mo rin yung kagandahan ng battery health mo. Is, ako advice ko lang for me, based on my real time world experience, portable charger lang ang gamit ko kay Seal 5 Premium. Bakit? Kasi ang total energy capacity lang naman ng sasakyan natin na kaya niyang kuhanin is at least 2.0. So ito, kaya nito magpasok ng at least 1.9 sa sasakyan natin. We're in very sweet spot yun para pagdating kay BYD. Very sweet spot yun. Kasi before, meron akong portable wall charger that was 7 kilowatts pa nung that time in the beginning. Ngayon, binenta na natin yun. So, kasi hindi ko naman kailangan yun eh. So, nag-portable na lang ako. Then, ito nabili ko lang sa Shopee. Then, ito provided ni BYD. So, isa rin to sa napakagandang makapagpa-prevent ng ating battery degradation. I think last but not the least is yung driving habit na pwede nating gawin dito sa ating PHEV battery is yung i-maintain mo yung soft driving. Huwag kang abusive sa pagmamaneho kasi itong sasakyan na to is talagang mabilis guys. Pinakita ko na dito sa video na to how this normal mode works, eco mode works, even the sport mode. Pinakita ko kung gaano kabilis. So kaya niyang ibigay yun. Wherein battery lang ang gagana, as in hindi gagana yung engine. So, napakalabo na mapagana mo yung engine kapag ka naka-full set yung battery mo ng ganyang kataas. Ibig sabihin ko, kahit humataw ka ng 150 dyan, hindi gagana si HEV, guys. So, wala na naman, guys. And wala lang talaga na decision talaga. So, ayan. So, gusto ko sana ipakita sa inyo yung likod ng trunk. Gaano kalaki, kaso umulan na naman. Ay, nako. Pero okay lang yan. Wala tayong magagawa. Yan ang gusto eh. Bulan. So, we are on our way, guys. Dito lang may titignan lang tayo dito sa may Santa Rosa. Sa may Santa Rosa, Tagaytay Road na tent para gagamitin natin sa ating tindahan. So, we are in 82% and we're gonna see later on kung aabot ba yung 82 baliga papuntang Cavite dahil meron tayong aatin ng birthday party later on, guys. So samahan nyo ako, guys. Samahan nyo kami ni Macy's. So punta muna tayo dito sa Tagaytay Road. Tingin tayo ng tent. So nagpapakita si Haring Araw. Alang dito na naman, madilim na naman dito. Anong Tagaytay Road, guys. Ang uulan na naman, pero may mga ulap na. So hopefully magpakita naman na si Haring Araw. So first stop natin 77%, dito lang to sa amin sa Tagaytay Road. Dito tayo sa HMR, guys. Ayan, titingin na tayong tent sa patay natin. So 3.8 lang, inabot niya 0.6 kilowatts. Let's go. So ito yung brand, ganda, solid siya. Panalo, guys. 4K lang to dito sa HMR. So ito yung tent, guys, ganda. Kasi taas ko, mataas pa sa akin. Oh, palag, ganda. Salagyan na natin yung ilaw dito. Kunin namin to, kuya. Goods na to. So dito sa HMR, dami natin nakita mga ganito dito. Special tools, guys. Pwede magamit. Itano kaya itong mga to? Mga mura lang yan. Ganito rin. So tingin dito tayo titingin ng tent. Tingin tayo ng tent dito. So second stop natin. Dito naman kakain muna tayo, guys. Di pa tayo nagla-lunch. Our favorite King B. So order tayo dito. Si Mrs. Rice topping tayo. Beef wonton special. Mami lang syempre. Masarap dito. So to order natin beef wonton mami. Tsaka order din tayo ng siamay, guys. Order mo tayo. So food trip muna tayo, guys. Ito lang kakainin natin dito. Ito talaga masarap to. Outstanding to.
Grabe yun, dahil noodle. Solid oh. Wait. Timblang muna natin. So, tapos tayo kumain and we are on our way home again. Then later on, pupunta tayong Cavite. State of charge is 71 na lang, guys. So, next stop is dumama muna tayo sa Target dahil may kukunin tayong tarpaulin. So, 70 na naman. 70 na siya. Tayo natin, guys. Yan, 7.3 kilometers lang, 0.6 kilowatts. Let's go. So, bahay na tayo and prepare lang. Tapos, sibat na uli. So, as of this, 2.1 kilowatts lang, kilometers lang, 0.3 kilowatts. Let's go! So, we're on our way na sa Cavite, guys. And we are in 68% charge. And try natin mag full EV muna dito. Tingnan natin kung aabot kasi naka 50% state of charge ako sa ating SOC bago siya mag HEV mode. So 580 kilometers pa rin naman ang ating gasoline. So dito lang naman to sa may Molino, pupunta natin sa Cavite. So samahan nyo ako, guys. So isi-shortcut na natin. Later on, nandun agad tayo sa Jollibee Molino. Time check is 5:18, guys. So hopefully dumating tayo doon bago mag alas 6. So we are here na, guys. Nandito na tayo sa Jollibee. Dito sa Molino lang to. Dito sa may malapit sa Bukor. And napakalakas ng ulan dito, guys. Nakakatakot pa naman dito sa lugar na to dahil prone sa baha ang lugar na to. Hopefully maya mawala na yung ulan na yan. So 50% tayo, guys. Diyan na papasok ang ating energy state of charge dahil naka 50% ako. So ginawa ko na siyang 50% para mamaya kung ano mat mangyari, meron tayong proteksyon sa baha dahil mag-iibilan tayo. Meron pa tayong malaking reserve. So patayin natin, guys. 26.7 lang, malapit lang to, 3.5 kilowatts. Lulusong na tayo sa ulan. Let's go! Ring na sila. In accordance with the word of God, Amen. and this left to the Lord, this August 10, 2026, at Jollibee, Isayas Road, Molino 3, Bacoor, Cavite. Kompleto. Sign your Kailangan ng your motor. Sister Mel, ano niya, picture lang ito. Party mo na Alam mo, last dito doon. Dito. So we are done on the birthday party there and pauwi na tayo. We are in 49. Actually 50 pa to kanina, 51 eh. So dito na tayo sa papunta na tayo ng Aguinaldo and later on pa MCX na tayo. So diretso na tayo sa bahay nito, guys. So we are 49%. Naka-EV lang tayo, 35. Pag nag-35 yan, papalo na yung ating EV. So antayin na lang natin, guys. So for the meantime, drive muna tayo papunta sa atin. So dito tayo sa bahay, guys, and we've reached 35% exactly. Then ito is energy natin was 35. So hindi tayo nag-HEV complete. EV lang ginawa natin from Santa Rosa, Cavite, Santa Rosa. I think that was 70 something in charge natin. Then malapit lang kasi yung Cavite, kaya talagang very easy peasy lang. So patayin muna natin, guys, para makita natin. Patayin natin ilaw. Yan, so patayin natin. So 27.8. Nag-fuel ako kanina. So gumana siya ng konti, pero 0.1 liters lang. 0.1 lang, walang-wala yan. So tapos na natin punasan ang ating Seal 5 Premium. Natin basahan natin. So every time na after natin siyang gamitin, pag nabasahan na ulang, pinupunasan natin yan. So might as well, maybe, I don't know, tomorrow, may chance, ipaka-wash natin siya. At nang mahugasan talaga siya ng tama. Kasi yung punas-punas,
Hindi rin yan tatalab na. Tapos, 35% na lang din yung battery natin. So, might as well mag-charge na rin tayo ngayon. Pero mamaya na, siguro mga bandang 12 or 1 o'clock. Para bukas, pagising ko, sabay kami. At least 30 to 90% lang tayo, guys. So, hanggang dito lang ating vlog, guys. So, kung umabot ka sa video na to, please, subscribe naman ako, guys. Hit the subscribe button, guys. And please like my video, like my channel. Para naman gumalaw yung algorithm. It's a big help for my channel, guys. So, ang naging gasoline lang natin was 0.1 liter. So, kumarga pala yung HEB kanina. Akala ko hindi talaga siya kumarga. Then, yun, nakarating nga sa bahay ng 35%. So, guys, please, subscribe to my YouTube channel and hope to see you in my next vlog. Thanks for watching. Peace.